Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. March 23 to 29. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gustong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, makaibang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guidance at huwag kayong masyadong maapektuhan dito sa ating reading. Kung ano man mga lumabas na warning sign dito is gawin nyo yung guide para hindi maganap o mangyari ang sitwasyon na iyon. Okay, sa nakita ko dito is yung mga sitwasyon na you want to protect, no? Maaring your finances, mga anak mo, mga tao na mahalaga sa'yo, yun, nagkakaroon, you're feeling emotion sa mga bagay o sitwasyon mo, no? Ang nakikita ko dito. And then also, may mga sitwasyon na gusto mong pamunuan o may mga pamumunuan ka na isang sitwasyon sa buhay mo sa nakita ko dito. Pero it's more in emotions sa nakita ko dito No? May mga enemy rin ako nakikita sa iyo Makaka-receive ka daw ng isang news or a message. Anak ko yan. A message sa nakita ko dito. May mga documents o may mga dapat kang isulat, asikasuhin, i-speech. May mga ganun. Parang may mga asikasuhin ka. Mayroon din ako nakikita communication. Ako na nakita. Ikaw makikipag-communicate or someone want to communicate. You receive some information at may mga iisipin ka raw sa nakita ko dito. Maring past or reflection from the past. Yung mga ganyan. Magkakaroon ka ng emotional or reflection thinking from the past sa nakita ko. Ang nakita ko rin dito is maring may makaka-receive ka ng gift or you will give a gift. O ikaw ang magbibigay or may hingi sa'yo ng tulong or ikaw ang tutulong. May magbibigay sa'yo ng mga papuri o pagmamahal. Yun ang nakikita ko dito. And also, may mga kasiyahan naman na magaganap sa'yo. Makakaramdam ka rin naman ng happiness, no? Dito, sa bagay. May mga joy, happiness, situation sa'yo. May mga you're thinking naman to the future kaso nagkakaroon lang din sa'yo ng blockage, no? Dito sa'yo. Ewan ko why, pero may blockage. May mga emotional kasi, may mga i-imaginein ka raw. You need to trust more to your intuition sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na maaring ma-inspire ka, ganyan. Tingnan natin ang energy mo. Ano energy ni Aquarius this week? Energy mo this week. Energy mo this week, meron kang mga paplanuhin, no? Sa nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko dito, yung mga plano na to ay medyo magulo. Gusto mo siyang mag-success pero magulo no? Parang hindi nyo maghahanap ka ng isang katotohanan o maghahanap ka ng the fact doon sa sitwasyon na yun kasi gusto mo mag-success. Ganun. Ang nakikita ko nga, may mga bagay din this week na hindi ka makakapag-focus. Ganyan. Also, ang energy mo din this week, sa nakita ko dito is, may mga sitwasyon, may mga sitwasyon na hindi wala kang magagawa. Sana this week, wag naman, no? Sana this week, kasi walang conflict, no? Habaan mo pa yung PC mo. Baka magkaroon ng mga pagtatalo, pag-uusap na hindi magkakasundo. Sa nakita ko dito, may tao dito na walang awa, baka bulihin ka, no? Sa nakita ko dito, or may tao makakapagbigay sa'yo ng tensyon dito, no? Ganyan. So, ang energy mo this week, magiging magulo yung isip mo Ma-unfocus ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong mangyari o maganap sa buhay mo.
parang may mga paplanuhin ka, ganyan. Meron kang mga situation na parang mahahang ka muna for a while. I don't know why, pero andun yung sitwasyon na yun this week. Sana naman, wag naman, di ba? Kung ano yung mga magplano ka. Kasi it's more emotions to sa nakita ko dito. Magplano ka, wag kang magpatalo sa mga bagay o sitwasyon na magaganap sa'yo this week. Ma-unfocus ka kasi. Magplano ka ha dito. Tsaka wag kang magpapabully. Kasi baka may tao dito na this week mabastusan ka, bastusin ka, ganyan. May taong ma-burnout ka this week. Iwasan mo na yon sa nakita ko dito. Tingnan ko nga to ano nito. Parang may pinag-uusapan kayo when it comes to a territorial. This week, ang nakikita ko dito, oo nga, no? May pinag-uusapan. This week, may gulo. May gulo yung energy mo kasi dito gusto mo mag-success sa isang bagay. Tapos makakaramdam ka rin this week ng kaba, takot. Ako nakita, may mga desisyonan ka na mahihirapan ka. You need to use your mind and intellect if you want to crossroad at kailangan mo magsalita at kailangan mo mag-action, mag-action ka sa nakita ko dito para magkaroon ka ng stability o maging stable yung decision na yun, no? So, kasi may mga sitwasyon na hindi ka agad makakapag-decision daw this week. Ma-unfocus ka nga. May taong may bisyo dito. May nakita akong matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda sa inyo. Iba dito may alagang pete, no? Aso, ganyan. And, hindi ko alam kung relatives mo siya o parents mo siya. Tinutulungan mo siya o sinusuportahan mo siya. May nakita akong matanda. Anong parating kay Aquarius? Aray, anak! Ang sakit ng kuko mo kaya? Tatayo yung balahibok sa kuko mo, masakit, anak. Oh, aray ko, ang parating sa'yo. Baba! Ay, hindi ko yung Aquarius ah. Yung anak ko nasa ulo ko kasi. Ano to? Parating sa'yo. Makakaramdam ka raw ng pagkainit, pagkabagot, ganyan. O kaya, handito yung ang parating sa'yo, magkakaroon ka ng pagdududa sa mga makakausap mo or makakausap mo this week. Maring family mo, kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Sa nakita ko dito. Yung mga hindi ka magtitiwala sa sasabihin niya. Ganyan. And then also, may mga sitwasyon ka na mag-aalangan. Malibawa, mag-aalangan ka sa plano mo, ganyan. Magkakaroon ka ng doubt either sa taong kausap mo or sa sarili mo o sa mga plano mo. Magkakaroon ka ng doubt. O sa kasama sa trabaho, family or kasama sa trabaho. O basta makakausap mo, ganyan. You need to be very careful na dito, sa nakita ko dito. May travel ba kayo? Parang may travel. Maaring 3 days, 3 weeks, 3 months, or this March, or by August, sa nakita ko dito. Or after 2 months, ganyan. 2 to 3 months. Kung hindi March, April, or 3 months. Ano ba ngayon? March, April, May, June. Or May or June, ganyan. Parang may mga travel ako na nakikita sa inyo. Or by August, ganyan. Yun ang parating sa'yo. Sa nakita ko dito. May mga pag-aalinlangan, mag-aalangan ka, may mga pagdududahan ka, may mga, parang there's a situation na na-hold ka ng nakaraan dito, sa nakita ko to. May mga pinag-uusapan related ang mana, pera. Yun ang nakita ko. Yun. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat iwasan? Ni Aquarius this week. May tao ditong dito ang parating ni sa'yo, maaaring makakaramdam ka ng takot o kaba. Dito, may taong pasaway ako nakikita dito at may taong immature. Or may tao rin din ako nakikita na pabaya
no? Sa nakita ko dito. Baka ikaw yun. Meron din ako nakita dito na parang napipigilan ka ng sitwasyon mo eh. May plano ka, pero napipigilan ka na. Halimbawa, napipigilan ka ng pamilya mo, napipigilan ka ng ganito, ng ganun, mga ganun. May sitwasyon na napipigilan ka. Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Iwasan mo daw, Aquarius, yung isang sitwasyon na malito ka sa direksyon na tinatahak mo, no? Sa nakikita ko dito. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na magkaroon ng pagsisisi ginagano ko yung dibdib ko, hindi pala nakikita. Yung magkaroon ka ng regret when it comes sa sarili mo, yung mga naganap o nangyari in the past. Wala kang kasalanan, no? Yung ano man yun, iwasan mo rin yung isang sitwasyon na magpalokong muli, no? Iwasan mo yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon mo o malack of speed or malack of energy sa mga bagay o sitwasyon na meron ka o na pinagdadaanan this time. Kailangan tuloy-tuloy ka lang sa nakita ko dito. Yun, iwasan mo yung mga tao na hindi naman na fit sa'yo, pero forgiveness na lang siguro. Ganun na lang. Iwasan mo yung hindi makapag-start ng new beginning sa buhay mo. At iwasan mo yung hindi mo pahalagahan yung sarili mo at yung mga decision making mo this time. Tandaan mo sa lahat ng decision making mo, sa likod mo si universe at si Lord, sa nakita ko dito. Iwasan mo din yung mga tao na ibebetray ka, magsisinungaling, magiging sneaky. Iwasan mo yung mga tao na ibabackstab ka. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga pagkikita-kita, no? O getting together, ako nakikita, or pag-uusap, or makaka-receive ka ng text message o pag-uusap or communication sa pamilya mo o sa kasama mo sa trabaho. Sa nakita ko. Diba dito magkakaroon daw kayo ng communication sa isang tao na nagsinungaling sa inyo, nagbetray sa inyo, o nag-backstab sa inyo. Ganyan. Baka may sasabihin siya sa'yo, baka may i-confess siya sa'yo. Ganyan. Baka sabihin niya, nagsisisi na ako. O kaya may mga revelation. Ganyan. May mga katotohanan ka pa na malalaman this time. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin. Love. Love this week. Ni Aquarius. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, sarili, karelasyon. Kasamahan sa trabaho. Okay, when it comes to Allah, mukhang tingnan natin. When it comes to Allah, sa nakikita ko sa'yo, you're starting a new fresh beginning naman sa sarili mo, no? Kasi nakita ko sa inyo, siguro nga, andito ka na lang sa a long time sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko dito, or may mga pinupukusan na kayo, yung iba sa inyo, na bago. Okay, so iba dito, nag-iisa kayo. This week, ang nakikita ko dito ay magkakaroon ka ng may taong hindi makikipag-cooperate sa'yo. May taong magtataas ang ego, sana walang conflict, no, this week, sa nakita ko dito. Kasi magkakaroon ng pag-uusap, ganyan, na maaring ma-frustrate ka raw, sa nakita ko dito. May mga pinag-uusapan kayo related ang law, no, ang nakikita ko dito. Yan, also this week, ang nakikita ko rin, may mga itatamat, may pag-uusap na pagtatamat, pag-a-action kasi ako nakita dito. Ganun. May frustration ka. Parang this week also, may mga makakausap ka na
na malilito ka sa mga sinasabi niya, ganyan. Then also, may mga tao or may tao dito na ikaw or someone na magkakaroon ng lack of teamwork sa'yo or lack of collaboration sa'yo. Sa nakita ko dito. Halimbawa, nag-uusap kayo, o ganito na lang, gawin natin, ganun na lang. Pero sa kanya, ayaw niya ng ganun. Paano mapuprostrate ka? Yan. Kailangan balansehin mo, no? Sa nakikita ko dito. Balansehin mo yung mga magiging kausap mo, yung mga ga-actionan mo, gagawin mo. Kung sino yung makakipag-deal sa'yo, makakipag-partner sa'yo, o kakausap sa'yo. Yan, balansehin mo. Kontrahin mo yung ano natin. Tingnan natin, money this week ni Aquarius. Lumalabo ba mata nyo? May nakikita rin ako nagpapa-hospital. Ganyan. Nagpapa-hospital, doctor, confine, or paralyzed. Money mo. Ang money mo, hindi maganda. Ingat ka sa money kasi may pagnanakaw ako nakikita sa'yo. Magkakaroon kayo ng problema sa pera. May problema sa pera eh. Unexpected change happen sa pera mo this time. So nakita ko dito, kailangan mo i-hold tight yung pera mo, no? So nakita ko dito. Kasi may mga conflict, may mga financial dispute, may mga situation na magkakaroon na pagpapabaya sa money this time. So nakita ko dito, may mga sitwasyon na magkakaroon ng delay. Ibig sabihin, kung naghihintay ka ng isang bagay to growth or magkaroon ng magandang outcome, ay madidelay siya sa nakikita ko dito. When it comes sa money, may mga tension or may mga sitwasyon na hindi mo kayang i-accept o hindi mo pa siya kayang bitiwan, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Still holding ka pa dito sa bagay. Ingatan mo yung pera mo. Baka may nagkakagulo o nag-aaway o nag-uusap when it comes to mana or pera, no? Sa nakita ko dito. Or may mga hinihintay ka. Halimbawa, may hinihintay ka na magbabayad ng utang, hindi naman makakabayad, wala talaga. Baka wala siyang pera. Ingatan mo rin pera mo kasi maaring manakawan ka, madaya ka, maloko ka, ganyan. This week, may betrayal kasi ako nakita. May sneaky person. Ingatan mo rin yung pera mo baka this week biglang kang maglabas ng perang malaki. Baka maging impatient ka sa pera mo this time, this week. Baka biglang may pagkagastusan. Pero kung good naman yun, okay. Diba? Tingnan natin ang health ni Aquarius this week. Ikaw or malapit sa puso. Health mo this week. Sa Nine of Wands. When it comes to unhealth, you're still fighting naman sa nakikita ko dito, no? Kahit mahirap, pinipilit mo pa rin naman na magka-recovery sa mga nararamdaman mo this time. Ganyan. You try to make it balance naman kahit papaano, no? You keep fighting para maging healthy ang iyong katawan or magkaroon ng development naman sa sarili mo, no? Ang nakita ko sa'yo dito, siguro, sa health mo, anong nakikita ko dito siguro, blood, no? Or mga pananakit na mga kaso-kasuang buto, kalamnan, sa nakita ko dito, or voice, or throat. Yan nakita ko, diba? Sipon, paghinga, malat, masakit ang lalamunan, yung mga ganon. Sa nakita ko dito. Or may mga
Emotions. Actually, sa'yo, it's more on emotions. Yan nakikita ko sa'yo dito. Wag ka magpa, ano dun. Wag ka magpa-stuck sa emotions mo, ha? Keep fighting lang para hindi rin magkaroon ka ng, impact sa katawan mo yung ano mo, sa health issue mo, yung mga iniisip mo. Kasi magiging ano yun eh. Diba sabi nga nila kapag isip ka ng isip, yun yung isa yun sa magiging cause sa'yo para magkaroon ka ng cancer. Baka iba sa inyo may cancer. Sa iba sa inyo baka ano kayo, low blood. Tingnan natin ang opportunity ni Aquarius this week. Ano si Kilit yung anak? Opportunity this week. Nako, ang opportunity mo this week, sa nakita ko, matatalo ka ng emotions mo. Matatalo ka ng emotions mo. Lalo na pagdating sa family. Mahina ka pagdating sa pamilya mo. Sa nakita ko dito. Mailalabas mo yung nararamdaman mo sa pamilya mo. Sa nakita ko dito. And then, opportunity mo also this week is magkakaroon ng communication or getting together when it comes to a family, close relationship, friend, o kaya may pupuntahan kang wedding, ganyan, o may mga pupuntahan kang celebration, there's a community, teamwork, may mga surprise, event, parties, kanya magsasabi ko dito, parang engot lang, ano, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ng mga communication and getting together. May coming home ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam why. Siguro may darating na galing probinsya, galing ibang bansa, or ikaw ito, sa nakita ko dito. Yun. May pagkikita-kita. Tingnan natin ang advice sa'yo ng universe. May opportunity sa'yo. Communication. At nakita ko rin sa'yo, sa iba sa inyo, is opportunity is, meron ka daw dito na susuportahan at bibigyan ng advice. Or vice versa. O baka manghingi sa ito ng advice. Universe, ano po ang advice nyo kay Aquarius? Anak, kanina ka pa naglalaro sa ulo ni Mami. Advice. Okay, Aquarius, ang advice sa'yo, alagaan mo daw yung sarili mo. Ang kailangan mo daw ngayon is mental peace. Kailangan mo daw is mga bagong plano, bagong strategy, bagong pananaw sa kinabukasan. Mag-trust ka daw sa intuition mo at listen to your inner voice. Sinasabi to, tanda mo, you have a knowledge para kontrolin at pumili ng tamang direksyon mo sa buhay mo. May mga sitwasyon na kailangan mo nang i-end at may mga sitwasyon na kailangan mo nang mag-start ng beginning, no? Sa nakikita ko dito. Basta mag-trust ka lang daw sa intuition mo. At sinasabi dito na may mga sitwasyon daw na kailangan mo ng pagpasyahan. Kumbaga, if there's a situation na kailangan mo mag-escape doon dahil hindi na yun nag-work sa'yo anymore, mag-escape ka na doon. You need to getting away with something na hindi na nag-work sa'yo anymore. Magbigay ka na ng time sa sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo, take a breath, mag-relax, mag-recharge. This is a time to mag-quick time ka muna sa sarili mo. Kailangan mo ngayon is a mental peace. Huwag kang masyadong maging emotional sa nakikita ko sa'yo dito. Baka iba dito sa inyo kasi is maging masyado kayong emotional. No? Alagaan nyo pa rin yung sarili nyo at mag-focus kayo sa sarili nyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo is alagaan at think to the future ang sinasabi dito. Ganyan. Accept. Siyempre, kailangan din sa'yo is acceptance, no? Dito. And discipline and be contented. Yun ang sinasabi. Arigatou namaste, God bless.